Alam nyo ba na medyo bagsak na ngayon ang earnings dito sa Facebook? Kung makikita nyo dito, puro barya-barya lang, mga cents na lang ang aking kinikita sa aking Facebook page. Nakakalungkot man, pero wala talagang permanente sa mundo. Kaya, importante talaga na maghanap pa tayo ng ibang pagkakakitaan. Ito ang ebidensya. Kaya kung nagbabalak ka pala ngayon na magsimulang maging content creator sa Facebook, medyo mag-isip-isip ka muna kasi matumal talaga eh. Baka naman na shadow ban pala ang aking Facebook page. Kaya kilatisin natin kung recommendable pa rin ba yung Facebook page ko or hindi. Kasi yun yung isang indication kung bakit nasa-shadow ban ang isang account. Okay. I-check na natin talaga yung page ko kung may violation, kaya na-shadow ban daw. So, dito, i-check natin itong page recommendation. Ayan o. So, i-click natin and ayan. So, color green means recommendable. And tignan natin dito sa page status kung anong sasabihin niya. And eto na. So, green check, page has no issues. So, dito sa community standards violation, good news, no violations to show. And then, the page is recommendable and eligible to monetize. So, therefore, hindi naman siya nagkaroon ng problema. Wala namang shadow ban na eksenang ganyan. So, anong nangyari? Bakit medyo bumaba ang views natin sa Facebook? Wala naman tayong nakitang problema sa page ko, no? It's color green. Page is recommendable at walang violations to show. Kaya ibig sabihin, walang problema yung page ko. Ang nakikita ko lang na isang dahilan is that naging matumal talaga ako mag-upload lalo nung May, June, July, August. Kaya siguro yun yung factor kaya medyo bumaba yung engagement ng page ko. Ano nga ba itong shadow ban na sinasabi na ina-apply na daw sa Facebook? So, eto nga. According sa Bulky website, ang shadow ban is a situation wherein a page encounters a violation. So, pwede yung violation na ito is copyrighted material or medyo hindi talaga pwede yung content na na-upload kaya siguro na-delete yung video and na-flag yung page as a violator kaya hindi na siya recommendable. And maibabalik siguro yung recommendation niya after siguro between 2 weeks to 3 months to pwedeng years. And kapag worse, pwedeng ma-deactivate yung Facebook page mo. Ganito rin yung mga na-experience ng ibang content creators sa Facebook, kaya medyo bumaba din yung kanilang engagement, lalong-lalo na yung kanilang mga earnings. Kaya hindi mo may iwasan na yung mga ibang content creators ay nag-shift from FB Meta to YouTube. Kilatisin natin kung magkano nga ba ang kinikita ko per video. Ang pinaka-lowest talaga is 0. Ayan. Pero may mga iba naman na nakaka $10 ako. Ayan, may mga $10, may mga, ayan o, $10. Ito, yung dahil sa selos. Tapos, ito may naka $12 naman ako. May $2. Pero, the majority ng mga videos na ina-upload ko ay wala pa sa $1. Puro cents lang talaga. So, ganito na ngayon ang nakakalungkot na balita kung gusto mo maging content creator at ina-upload mo sa iyong sariling Facebook page or profile or personal page via Reels. Napansin ko rin na medyo parang may change doon sa YouTube at medyo mas maganda yung engagement sa YouTube. Hindi katulad dati na kapag nag-upload ako ng hindi trending na mga videos, medyo okay talaga siya. And yung earnings, medyo pumapalo din yung earnings sa YouTube. Kaya no wonder may mga ibang content creators na bumabalik ulit sa pag-YouTube instead na nag-upload sila sa Facebook Meta. Yung ating YouTube channel, Story of Anthony. So same din pero dito kasi 78,000 yung subscribers ko dito. Mas maliit siya, mas kakonti as compared sa Facebook kasi nga mas kakaunti yung mga membership tsaka yung active users dito kaysa sa Facebook. And makikita nyo dito na puro green green talaga siya. And dito mas malaki yung bigayan kaysa sa Facebook in which wala na akong sweldo sa Facebook talaga. And then kapag titignan mo sa viewership,
Alam nyo ba na masaya na ako kapag umabot na sa 100 views yung videos na ina-upload ko dito. As in, masaya-masaya na ako. How much more pa kapag umabot sa 1,000 views. 1,000 views, 2,000 views, 14K views, mga ganyan. As in, sobrang saya ko. And alam nyo ba na mas malaki ang bigayan dito sa YouTube kaysa sa Facebook ngayon? Kaya marami ng mga content creators ang nagsishift dito sa YouTube kaysa nagtitiis sa Facebook na kakarampot pa rin ang bigayan, no? Kaya yung iba dito na sila nag-upload ng video kaysa sa Facebook kasi mas may kita dito kaysa sa FB. Alam nyo, pati yung TikTok ko, ayan, so meron akong 180 plus thousand followers and upload lang din ako dyan. And hindi pa ako full blast. Tatapusin ko muna yung klasiko. Ongoing kasi yung klasiko hanggang December. And medyo busy pa talaga eh. Kung minsan, 1 days o kaya 2 days, 1 day or 2 day ako hindi nakapag-upload or even 3 days. Ganun ako ka-busy. So, sacrifice ko muna na mag-lie-low ako sa pagko-content. Pero kapag if ever man na natapos ko yung klasiko, doon na ako mag-full blast. It means, papusukin ko na rin ulit yung pag-a-affiliate sa TikTok. So, makikita niyo siguro ako na magla-live, even sa FB and sa YouTube, balik live ulit ako if ever tapos na yung ginagawa ko ngayon. Sa mga nagbabalak na maging content creator in the future, ang una nyong gawin is pag-aralan nyo muna paano yung halikutin ang Facebook. Kasi kapag pera lang talaga yung iniisip nyo, hindi kayo magsasucceed. Dapat pag-aralan nyo muna bago nyo pasukin ang isang bagay. Para hindi kayo mahirapan kung anong ganito, kung may problema. And then, kapag na-familiarize nyo na, mag-upload. Kasi, malay mo, yung isa sa mga na-upload mong yan, mag-viral. And once na mag-viral yung isa sa mga videos mo, yan na ang simula ng lahat na mapapansin ka and tuloy-tuloy na yung pagkilala sa iyo ng mga fans mo. Anyway, kung na-shadow ban man ako dito sa Facebook Meta, it's okay. Kasi busy pa naman ako ngayon eh. I still have 4 more months para mag-concentrate sa ginagawa ko ngayon. And pag tapos na ang lahat, siguro by that time, tapos na siguro yung shadow ban, no? If ever totoo yung shadow ban. And pwede na ako ulit mag-upload ng as many videos per day. O, di ba? At iba pa yung pag-upload ng pictures. So, laging tandaan, upload lang ng upload. Okay, so, kung nagustuhan nyo itong video na to, mag-follow na lang kayo sa akin, sa IG, dito rin sa FB, sa YouTube din, sa TikTok, sa Twitter, and sa Threads. Okay, so thank you very much. Good luck sa inyong lahat sa mga gustong maging content creator and have a nice day.